Ang malakas na kalabok nga makapan na pintong gawas sa kahoy ay tila umalingaw nga hanggang sa pinakasulok nga di bibig ni Valentina. Dumampi sa kanyang namumutlang pisngi ang malamig at basang hangin ng hapon, ngunit hindi sapat ang lamig na iyon upang pawiin ang matinding hapdi ng kanyang mukha na ngayon ay basang-basa ng luha. Sa likod na nakasarang pinto, muling sumabo ang galit at nanggigigil na boses ng kanyang asawang si Javier. Sinabi ko nang umalis ka si ganito, ang boses ay pumupunit sa katahimikan ng paligid. Huwag mo nang hintayin ulitin ko pa ang sinabi ko. Nanigas si Valentina sa kanyang kinatatayuan sa malamig na semento. Nanginginig ang kanyang mga mapapayat na kamay at pakiramdam niya ay tila walang laman ang kanyang buong pagkatao na parabang lahat ng lakas at pag-asa niya ay sumama sa isang malalim at mabigat na pagbuntong hininga. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang numinipis at kupas na damit pambahay na suot niya. Walang pera, walang malalapitan, walang masisilungan. Pati ang sinalas na suot niya ay ang pinakaluma sa bahay. Putpot na ang magilid at dapat ay matagal na niyang itinapon. Bago pa tuluyang sumara ang pinto kanina, naalala niya ang pahabang pasulong ng kanyang biyenan, mas matalim at mas nakakasugat pa ang tingin ng matanda kaysa sa mga malulupit na salitang lumalabas sa bibig nito. Akala mo ba bahay ampunan ang pamamahay na ito na pwede kang tumira kung kailan mo gusto at maging palamunin habang buhay? Ngayong natauhan na ang anak ko kung ano ang tunay mong kulay, anong gagawin mo ngayon? Ibinasiwas enge matanda ang kanyang kulubot na kamay na tila nagtataboy ni isang asonggala sa kalye. Layas, hindi ka nababagay sa pamilyang ito. Wala kang silbi. Sinubukang lumunok ni Valentina upang magsalita ngunit tuyong-tuyo ang kanyang lalamunan na parang napuno ng makapal na alikabok. Nanay, ako po wala akong ibang mapupuntahan. Umalis ka, iyon lang ang kailangan mong gawin. Mabilis na putong ang kanyang biyenan, walang kahit katiting na awas ang mata. Napakawala si Javier ngang isang magaspang napahinga na tila diring-diri sa kanyang presensya. Valentina, pagod na ako. Matagal ko nang gustong isumbat sa iyo ito. Isa ka lang malaking pabigat sa buhay ko. Hindi ko na kayang mabuhay ng ganito kasama ang isang tulad mo. Pabigat. Bumaksak ang salitang iyon kay Valentina na parang isang malaking bato na dumurok sa kanyang puso. Sa loob ng maraming taon ng kanilang pagsasama, sinikap niyang maging isang mabuting at may paarugang asawa. Tiniis niya ang lahat ng matatalas na salita ng kanyang biyenan at nagbulak-bulagan sa unti-unting paglamig at pagbabago sa ugali ni Javier. Naalala niya noong namatay ang kanyang ina, mahigpit siyang niyakap ni Javier at ipinangako nitong poprotektahan siya habang buhay. Ang alaala ng pangakong iyon ay dumaan sa kanyang isip ngayon na parang isang masakit at malabong panaginip na binura ng malupit na katotohanan. Ako na ang mag-alaga sa iyo, hindi kita pababayaan. Ang mga salitang iyon ni Javier ay dating matata at nabibigay ng init sa kanyang kaluluwa. Ngayon, isa na lamang itong mapay at nakamamatay na biro. Kumapit si Valentina sa laylayan ng kanyang lumang damit. Pilit na ibinababa ang kanyang sarili na mamakaawa para sa kahit katiting na haba. Javier, nakikiusap ako. Pwede ba nating pag-usapan ito ng maayos sa loob? Maulan at madilim na sa labas. Sa halip na lumambot ang puso, isang nakakakilabot na panunuya ang nakita niya sa mukha ni Javier. Hindi mo ba talaga ako narinig? Sabi ko, lumayas ka sa paningin ko. Bago pa makapagsalita muli si Valentina, mabilis na lumapit ang kanyang biyenan at malakas siyang itinula sa balikat. Dahil sa panghihina at gulat, napaatras si Valentina palabas ng pintuan at tuluyang nahulog sa labas. Huwag mo nang ipahiya pa ang sarili mo at ang anak ko. Malami at malupit na sabi ng matanda. Umalis ka na habang nakakapaglakat ka pa. Buhay ka pa, magpasalamat ka na at hindi ka namin sinaktan. Ang makapal na pinto ay sinara ng buong lakas. Mula sa loob narinig niya ang malinaw na paikot ng susi sa kandado.
Ang tunok na iyon ay parang papukpok ngang huling pako sa kabaong ngang kanyang paasa. Napapatunay na tuluyan na siyang itinapon ng taong pinaalayan niya ngang kanyang buhay. Nanatiling tahimik si Valentina ng ilang minuto. Kahit ang ingay nga mga sasakyang dumaraan sa malayo ay tila nilamon ng mabilis ang masakit na tibok ng sarili niyang puso. Tiningnan niya ang bahay sa huling pagkakataon. Ang bahay na masinop niyang inalagaan, nilinis araw-araw gamit ang sariling pawis, kung saan umasa siyang makakabuo ng isang pamilyang punong kamamahal. Ngayon, ang lahat ng iyon ay tila isang dayuhang lugar, isang malaking estrukturang walang kaluluwa na nagluwas sa kanya. Nasimulang ihabang ni Valentina ang kanyang nanginginig na mga paa, ang maliit at luba-luba na kalsada sa harap ng kanilang bahay na dati niyang masayang dinadaanan papunta sa palengke tuwing umaga ay tila naging isang walang katapusang daan patungo sa kawalan. Ang manipis at putput na sinalas ay masakit na dumidiin sa kanyang talampakan at ang umihip na hangin ay nagdadala ng malansang amoy ng paparating na bagyo na simula ng dumilim ang kalangitan. Isa-isang naksindi ang mga may init na ilaw sa mga bintana ng bahay ng kanilang mga kapitbahay. Ang masayang tunog ng tawanan mula sa isang buong pamilya na naghahapunan sa kabilang bakod ay lalong sumuga ng malalim sa kanyang nadurugong puso. Niyakap niya ng mahigpit ang kanyang sarili, pilit na tinitiis ang matining lami at ang kalungkutan na unti-anting pumapatay sa kanyang isipan. Paano ako napunta sa ganitong kalagayan? Ang kanyang boses ay halos hindi na lumabas sa kanyang lalamunan, mas parang isang bali na bulong sa gitna ng kanyang walang katapusang pag-ibig. Yumuko siya habang naglalakad, sinusubukang itago sa dilim ang manggaluhang patuloy na nag-unahan sa pag-agos. Anong naging pagkukulang ko? Anong malaking kasalanan ang nagawa ko para danasin ito? Sinubukan niyang halungkatin sa kanyang alaala kung ano ang naging dahilan ng biglaang pagsabo ni Javier sa araw na iyon, ngunit ang lahat ay magulo at malabo. Ang tanging malinaw sa kanyang isip ay ang katotohanang matagal ng unti-anting nagbabago ang ugali ng kanyang asawa. Ang napalusot ng pag-uwi ng hating gabi, ang amoy ng pabango ng ibang babae at ang nakakapasong lami sa bawat pagbitaw nito ng salita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, hindi kailanman sumagi sa isip ni Valentina na palalayasin siya ng ganito kawalang hiya. Walang paliwana, walang pagkakataong maayos, basta na lamang itinapon na parang basura. Huminto siya sa isang madilim na kanto, tila mas nakapanlulumo ang bahaging iyon ng kalsada. Pundido ang nag-iisang poster ng ilaw, nag-iwan ng mahaba at nakakatakot na anino na nagparamuhang mas lalong mapanganib sa lugar. Kumalam ang kanyang walang lamang sikmura hindi lang dahil sa gutom kundi dahil sa labis na takot sa hindi tiyak na bukas. Saan ako pupunta sa ganitong oras ng gabi? Walang sumagot sa kanyang nga tanong. Tanging ang ugong lamang ng hangin ang kanyang narinig. Nagpatuloy sa paglalakad si Valentina, kinakalatkat ang sarili. Bawat hakbang ay tila nakdarakdang ng isang sakong bigat sa kanyang nanghihinang katawan. Nasimula ng tumagos ang lami hanggang sa kanyang nga buto. Masinipitan niya ang pagkakayakap sa sariling nga braso, sinusubukang pigilan ang matinding kirot na namumuo sa kanyang dibdib. Pumata ang unang malami na butil ng ulan sa kanyang pisngi. Hindi siya sigurado kung luha niya iyon o simula ngang pag-ulan. Sinundan ito ng pangalawang patak at pangatlo hanggang sa tuluyan ng bumuhos ang isang malakas at walang awang ulan. Huminto muli si Valentina. Nakatayo lamang siya sa gitna ng basang bangketa, hinahayaang sampalin siya ng malalakas na patak ng tubig. Pinasa ng malamig na ulan ang kanyang buho at manipis na damit na lalong napangini sa kanya ng matindi, ngunit hindi siya gumala upang humanap ng sisilungan. Dapat ba akong bumalik at makaawa sa labas ng pinto? Hindi. Ayaw na nila sa akin. Nandidiri na sila sa pagkatao ko. Hindi na iyon ang tahanan ko at kailanman ay hindi naging akin.
Habang mas lalong lumalakas ang buhos ng ulan, muling ipinilit ni Valentina na igalaw ang kanyang paa. Hindi niya alam kung saang direksyon siya patungo, ngunit alam niyang isang malaking kabanata ng kanyang buhay ang tuluyan ng isinara sa likod ng bahay na iyon. Lumalalim na ang gabi at halos wala ng tao sa labas. Dumaan siya sa isang makitik na tulay at naglakad sa gilid ng isang malawak at madilim na pangunahing kalsada sa paasang makahanap man lang isang maliit na tindahan na pwedeng masilungan hanggang maumaga. Habang dumadaan siya sa tapat ng isang saradong pamilihan, biglang bumagal ang tunog ng isang tahimik ngunit malakas na makina ngang sasakyan sa likuran niya. Isang maliwanag na puting ilaw ang tumama sa basang kalsada sa mismong harapan niya. Napahaba at napalinaw sa anino ng kanyang basang-basang katawan. Huminto si Valentina, labis na nalilito at nagsimulang kabahan. Isang napakamarang yang itim na sasakyan, isang modelo na ngayon lamang niya nakita ng malapitan, ang dahan-dahang huminto sa kanyang kaliwa. Bumukas ang pinto sa unahan. Isang lalaking nasa katanghaliang gulang, nakasuot ng napakamaayos at formal na kasuotan, ang bumaba mula sa sasakyan at tumayo ng tuwid sa gitna ng ulan. May hawak itong isang malaki at itim na payong na agad nitong itinapat kay Valentina upang protektahan siya sa patuloy na pagbuhos ng tubig. Matatalas ang tingin ng lalaki, parang sinusuri ang kanyang buong pagkatao, ngunit wala itong bahid ng galit o pananakot. "Mari po ba akong maabala ng sandali?" sabi ng lalaki. Ang boses nito ay napakalumanay, punong-puno ng paggalang ngunit malinaw na malinaw sa kabila ng ingay ng ulan. "Kayo po ba si Binibining Valentina?" Nanigas ang buong katawan ni Valentina, hindi dahil sa lamig kundi sa labis na pagtataka. Ang boses na iyon ay masyadong formal at tiyak na parabang alam ng estrangherong ito kung sino ang kanyang hinahanap sa gitnang kalungkutan ng gabi. Napalunok siya at bahagyang umatras. "Opo, ako nga po si Valentina. Sino po kayo? At bakit ninyo ako hinahanap sa ganitong oras at sa ganitong lugar?" Bahagyang yumuko ang lalaki bilang tanda ng isang matindi at taimtim na paggalang, isang kilos na kailanman ay hindi pa naranasan ni Valentina mula sa sinuman. "Ang pangalan ko po ay Mateo. Nandito po ako ngayong gabi para sunduin kayo." Lalong kumunot ang no ni Valentina. Ang kanyang isip ay naguguluhan. "Para sunduin ako? Wala po akong pambayad sa inyo. At lalong hindi ko po kayo kilala. Baka nakakamali po kayo ng taong sinusundan." Tahimik na napabuntong hininga si Mateo. Ang kanyang mata ay nagpapakita ng matinding paunawa sa kalagayan ng babaeng karap niya. Sumagot siya ng may matataad na kakapanata na tono. "Nais po kayong makita kaagad ng pinuno aming malaking kumpanya, si Ginoong Alejandro Vargas. Inutusan niya po akong hanapin kayo at dalhin kayo sa kanya ng ligtas ngayong gabi." Natigilan si Valentina. Parang huminto ang oras sa paligid niya. Walang anumang kahulugan sa kanya ang pangalang iyon. "Alejandro Vargas? Hindi ko po siya kilala. Wala akong kilalang mayaman. Sigurado po akong nakakamali kayo ng taong hinahanap? Pakiusap, pabayaan niyo na po ako. Hindi po ako nakakamali, Binibini, at alam ko ang lahat ng nangyari sa inyo ngayong gabi." Tumingin si Mateo ng diretso sa mga naluluhang mata ni Valentina. Ang kanyang boses ay naging mas seryoso at puno ng emosyon. "Siya po ang inyong tunay na ama?" Huminto ang paikot ng mundo ni Valentina. Pakiramdam niya ay nawalan ng hangin ang kanyang baga. Nabasa ang kanyang boses kasabay ng isang malakas na kulot sa kalangitan. "Impossible iyan. Patay na ang tatay ko noong maliit pa ako. Iyon ang paladyang sinasabi ng nanay ko bago siya namatay. Wala na akong pamilya." Dahan-dahang umiling si Mateo, nananatiling hawa ang payong na napoprotekta kay Valentina. Buhay po siya, Binibini, at halos buong buhay niya ay ginugol niya sa paghahanap sa inyo sa buong bansa.
Ngayong gabi, naghihintay po siya sa kanyang mansyon at nais niyang ibalik ang lahat ng karangyaan at pagmamahal na ninakaw mula sa inyo. Sasama po ba kayo sa akin upang alamin ang buong katotohanan o mananatili kayo sa madilim na kasadang ito kung saan kayo walang awang itinaboy ng taong inakala ninyong inyong pamilya? Napatitig si Valentina sa lalaking nasa kanyang harapan. Ang pata ng ulan ay patuloy na bumabasa sa itim na payong, lumilikha ng isang malakas at nakakabinging ugong na tila sumasabay sa magulong tibok ng kanyang puso. Pinamasdan niya ang marangyang sasakyan, ang malinis na kasuotan ni Mateo at ang seryosong tingin nito na walang bahid ng panlilinlang. Sa buong buhay niya, sanay siyang sinisigawan, inuutusan at tinatapak-tapakan. Ngayon, isang estranghero ang nakatayo sa gitna ng bagyo, tinatawa siyang binibini at inaalok ng isang nakakagulat na katotohanan. Wala na siyang babalikan. Kung mananatili siya sa kalsada, tiyak na mamatay siya sa lamig at gutom. Kung sasama siya, baka ito na ang sagot sa lahat ng katanungang matagal nang bumabagaba sa kanyang kaluluwa. Sasama po ako, nangingini ngunit buo ang look na sagot ni Valentina. Mabilis na pinagbuksan siyang pinto ni Mateo. Pumasok si Valentina sa lubong sasakyan at agad siyang binalot ng init. Nahihiya siyang umupo ng mayos dahil basang-basa ang kanyang lumang damit at natatakot siyang madumihan ang napakakinis at mabangong upuan. Umiko si Mateo at sumakay sa unahan, tahimik na pinaandar ang makina at nakmaneho palayo sa madilim na kalsada kung saan siya iniwan ng kanyang nakaraan. Habang umaanda ang sasakyan, pilit na pinapakalma ni Valentina ang kanyang sarili. Nakatingin lamang siya sa bintana, pinagmamasdan ang nadaraan ng ilaw ng poste na tila malalambot na guhit sa gitna ng ulan. Pumasok sa kanyang isip ang kanyang yumaong ina. Naalala niya ang gabing umiyak ito ng tahimik sa isang sulok ng kanilang maliit na barong-barong nun sa probinsya. Tuwing tatanungin niya kung nasaan ang kanyang ama, laging isang malungkot na ngiti lamang ang isasagot nito bago sabihing matagal na itong pumanaw dahil sa isang matinding sakit. Kung totoo po ang sinasabi ninyo, lakas loob na basa ni Valentina sa katahimikan ng paglalakbay. Bakit po ngayon lang? Kung totoong buhay ang tatay ko at isa siyang mayamang tao, bakit hinayaan niyang mahirap kami ngang nanay kung napakahabang panahon? Bakit ngayon niya lang ako hinanap kung kailan wala na ang nanay at itinapon na ako ng asawa ko na parang basura? Tumingin si Mateo sa salamin sa unahan upang salubungin ang mga mata ni Valentina. Mababakas ang awa sa kanyang mukha ngunit nanatiling napaka-profesional ng kanyang tono. Hindi po kayo kailanman nakalimutan ng inyong ama, binibini. Araw-araw, walang ibang ginawa si Ginong Vargas kundi ang ipahanap kayo sa lahat ng sulok ng bansa. Ngunit sadyang napakagaling magtago ng inyong ina. Palagi kayong lumilipat ng tirahan. Binabago ang inyong pangalan sa magatalaan ng barangay at munisipyo. Kaya labis na nahirapan ang aming tauhan. Nalaman lamang namin ang inyong tunay na kinaroroonan ilang linggo na ang nakakalipas dahil sa isang lumang resibo sa pagamutan na hindi sinasadyang lumutang sa mga lumang papeles. At nang malaman ng inyong ama ang sinasapit ninyo sa kamay ng inyong asawa at ng biyena ninyo, hindi na siya na atubiling kumilos upang kunin kayo. Kinagat ni Valentina ang kanyang nangingini na labi hanggang sa malasahan niya ang sariling dugo. Alam ng kanyang tunay na ama na sinasaktan siya ni Javier. Alam nitong tinatrato siyang parang asong galing ng kanyang biyenan. Namu ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Halong galit sa matagal na pangungulila, matinding lungkot at isang maliit na kislap ng paasa. Matapos ang higit sa isang oras na pagbabiyahe, unti-unting bumagal ang sasakyan at pumasok sa isang napakalawa at mahabang daanan na napapaligiran ng matataas na punungang mangga at nara. Sa dulunanan, bumungat kay Valentina ang isang napakalaking mansyon na tila isang palasyo sa gitna ng gabi. Ang managlalakihang haligi nito at ang matinding liwanag na namumula sa loob ay naparamdam sa kanya na lalo siya naging maliit at walang kwenta kumpara sa mundong papasukin niya. Bumaba si Mateo at pinabuksan siya ng pinto habang muling pinapayungan.
Hinihintay na po kayo ngang inyong ama salub, bini-bini. Naglakad si Valentina patungo sa malaking pinto ng mansyon, bawat hakbang sa makinis na semento ay tila napakabigat. Pagkapasok niya, sumalubong sa kanya ang napakaraming kasambahay at nga tauhan na nakatayo ng tuwid sa gilid ng pasilyo at sabay-sabay na yumuko bilang pagalang. Hindi siya sanay sa ganitong atensyon. Sanay siya ang naglilingkod, siya ang nakayuko, siya ang tumatanggap nga utos. Sa dulo ng malawak na bulwagan, isang lalaking may katandaan na ngunit bakas pa rin ang tikas at kapangyarihan ang nakatayo. Nanginginig ang nga kamay nito at may mga luhang namumuo sa mga mata habang nakatingin sa kanya. Nang matapo ang kanilang nga paningin, parang may kung anong hindi nakikitang sinulit ang humila sa puso ni Valentina. Kamukhang-kamukha niya ang lalaking ito mula sa hugis ng gamata hanggang sa linyang kanyang panga. Ang mamatang iyon ay natataglay ng iisang lungkot na dala-dala rin niya sa kanyang pagkatao. Valentina, anak ko, basa ang boses ng matanda habang dahan-dahang naglalakad palapit sa kanya. Tila nakalimutan nito ang kanyang kapangyarihan at yaman sa harap ng anak na 20 taon nitong hinanap. Hindi makagalaw si Valentina. Hinayaan niyang yakapin siya ng mahigpit ng lalaking napakilalang ama niya. Naramdaman niya ang init, ang pagmamahal na matagal na niyang ninanais makuha mula sa isang pamilya. Ngunit sa likod ng yakap na iyon, mas maraming katanungan ang pilit na kumakawala sa kanyang isipan at pilit na sumisira sa sandaling iyon. Kung mahal niyo po kami ni nanay, malami at nanginginig na sabi ni Valentina nang dahan-dahan siyang kumala sa yakap. Bakit po siya tumakas palayo sa inyo? Bakit niya itinago ang totoo sa akin hanggang sa huling hininga niya? Bakit pinili niyang mamuhay kami sa hirap kaysa bumalik sa ganitong karangyaan? Bumaksa ang mga balika ni Alejandro Vargas. Isang malalim at matinding lungkot ang dumaan sa kanyang muha. Lumapit siya sa isang malaking mesa na gawa sa mamahaling kahoy at kumuha ng isang lumang kahon. Nanginginig ang kanyang makamay nang buksan niya ito at inilabas ang isang lumang litrato at isang sulat na may mabahit ng tuyong dugo. Hindi tumakas ang nanay mo dahil ayaw niya sa akin, anak, mabagal at nahihirapang sagot ni Alejandro habang hinahaplos ang litrato. Tumakas siya para iligtas ang buhay mo. Kumunot ang no ni Valentina. Ang kanyang puso ay nasimulang kumabo ng napakabilis. Anong ibig ninyong sabihin? Sino ang matatangka sa buhay ko nung sanggo pa lamang ako? Huminga ng malalim ang matanda, tila inipon ang lahat ng lakas upang sabihin ang isang katotohanan ng matagal nang ibinaon sa limot at pilit na tinatakasan ng kanilang pamilya. Tiningnan niya ng diretso si Valentina sa mga mata at ang susunod niyang salita ay tuluyang yumanik sa natitirang katatagan ng kanyang anak. Dahil ang mga taong natangkang pumatay sa iyo at sa nanay mo 20 taon na ang nakakalipas ay ang mismong pamilya ng lalaking pinakasalan mo. Ano ang tunay na motibo ng iyong biyenan at ni Javier nang tanggapin kanila sa kanilang pamamahay? Tila huminto ang paikot ng mundo ni Valentina nang marinig niya ang salitang iyon mula sa kanyang ama, ang pamilya ng kanyang asawa. Ang taong umalipusta, nanakit at nagtapon sa kanya sa kalye na parang isang basahan. Sila rin ang dahilan kung bakit siya lumaki ng walang kinikilalang ama at nagtago sa matinding kahirapan ang kanyang kaawa-awang ina. Napahawa ng mahigpit si Valentina sa gilid ng malaking masang kahoy upang hindi siya matumba. Naramdaman niya ang matinding panlalami ng kanyang kamay habang pilit na inunawa ang isinisiwalat ni Alejandro. Paano nangyari iyon? Nangingini ang kanyang buong katawan sa halong gulat at pakalito, wala namang malaking kayamanan ang pamilya ni Javier, mahirap lamang sila at nabubuhay sa araw-araw na sahod. Ang biyenan niyang lalaki ay namatay ng baon sa napakalaking utang bago pa man niya makilala si Javier. Eksakto ang iniisip mo, anak, malungkot at malalim na sagot ni Alejandro habang maingat na inaalalayan siyang maupo sa isang malambot at marangyang silya dahil ako mismo ang napabaksa sa kanya.
Ang biyenan mong lalaki si Arturo ay ang pinakakatiwalaan kong matalik na kaibigan at kanang kamay sa negosyo 20 taon na ang nakararaan. Ngunit nilamon siya ngang matinding inggit at kasakiman. Gusto niyang angkinin ang lahat ng pinahirapan ko. Habang nasa ibang bansa ako para magtrabaho, inutusan niyang tambangan ang sasakyan ninyo ng nanay mo. Nais niyang ubusin ang aking family upang makuha ang buong pamamahala ng ating mga lupain at kumpanya. Muling tumulo ang maluha ni Valentina at dahan-dahang pumata sa kanyang basang damit, ngunit ngayon hindi na ito dahil sa awa sa sarili. Ito ay dahil sa matinding put na nagsisimulang mabuo at mag-apoy sa kanyang dibdib. Patuloy na nagsalita ang kanyang ama. Ang boses ay basa at puno ngang pagsisisi. Nakaligtas ang nanay mo sa pananambang na iyon. Ngunit dahil alam niyang hawak ni Arturo ang maraming pulis noong panahong iyon at walang sinumang mapakatiwalaan, pinili niyang ipakalat na namatay kayong dalawa. Nagtago siya sa pinakamalalayong probinsya. Tinapon ang lahat ng aming nga litrato at binago ang inyong pagkatao upang iligtas ang buhay mong sanggol pa lamang nun. Nang malaman ko ang patatasin ni Arturo ilang taon ang lumipas, sinira ko ang lahat ng kanyang negosyo nang walang awa hanggang sa mamatay siyang walang kahit na ano at baon sa utang. Ngunit ang kapalit ng pahiganti kong iyon ay ang pangungulila ko sa inyo dahil hindi ko na kayo nakita nga nanay mo. Tumingala si Valentina, ang kanyang gamugtong mata ay nagtatanong ngunit unti-unti nang nakakabuo ang isang nakakakilabot at nakakapanghinayang na konklusyon. Kung gayon, mariing tanong niya, ang boses ay nagsisimulang tumigas. Alam ba ngang biyenan kong babae kung sino talaga ako nung pinakasalan ako ni Javier? Ginamit ba nila ako? Dahan-dahang umiling si Alejandro at umupo sa tapat niya. Hindi noong una, walang ideya si Javier at ang kanyang ina kung sino ka nang makilala kanila. Pinakasalan ka ni Javier dahil ikaw ang naalaga sa kanya noong nakasakit siya sa probinsya kung saan kayo natago. Ngunit ilang buwan na ang nakakalipas. May mga tauhan akong naumpisang magtanong-tanong sa inyong lugar at naghahanap ngang bakas ng nanay mo. Nakatunog ang iyong biyenan. Nakita niya ang nga naghahanap. Mula ron ay pinatapi-tapi niya ang kwento at nalaman niya na ang babaeng inaalila niya sa kanyang pamamahay ay ang naiisang tagapagmana ng pamilyang sumira sa buhay ng kanyang asawa. Kaya pala bulong ni Valentina sa hangin ang luha ay tuluyan nang natuyo sa kanyang pisngi. Kaya pala biglang naging demonyo ang pakikitungo nila sa akin nitong nakaraang buwan. Kaya pala araw-araw ay pinapamukha nila na wala akong kwenta, sinasaktan at pinaparusahan ng walang dahilan. Gusto nilang durugin ang aking pagkatao at patayin ako sa hirap bago ko pa man malaman ang totoong pagkatao ko bilang paghihiganti. At si Javier, naging kasabwat ba siya sa kasamaang ito? Hindi ko tiyak kung sinabi ng ina niya ang buong katotohanan sa kanya. Seryosong sagot ng matanda habang pilit na kinakalma ang anak. Ngunit isa lang ang malinaw sa akin, ginamit ng babaeng iyon ang kahinaan mo upang saktan ako ng palihim. Itinapon kanila sa kalye ngayong gabi sa gitna ng matinding bagyo dahil alam nilang palapit na kami ng palapit at nais nilang mamatay kasalami o masagasaan sa kalsada ng hindi ko nasisilayan. Isang mahaba at nakakabinging katahimikan ang bumalo sa buong silid. Tanging ang malakas na buhos na ulan sa labas ng malalaking bintana ang naririnig. Niyakap ni Valentina ang kanyang sarili, ngunit sa pagkakataong ito, hindi upang maghana ngang ini at hindi dahil sa takot. Niyakap niya ang sarili upang pigilan ang nag-alap na galit na tila gustong sumabok mula sa kanyang kalamnan. Ang lahat ng pagdurusa, ang gabing umihi siya ng tahimik habang nililinis ang dumi ng pamilyang iyon, ang mga panahong na makaawas siya kay Javier na mahalin siyang muli. Ang lahat ng iyon ay hindi dahil sa pagkukulang niya. Isa itong malupit at kasuklam-suklam na laro ng nakaraan.
Hindi ka na muling iya at luluho sa sinuman, Valentina, mariing sabi ni Alejandro habang mahigpit na hinahawakan ang makabilang balikat ng anak. Dito sa pamamahay na ito, ikaw ang prinsesa. Ikaw ang naisang tagapakmana ng lahat na nakikita mo. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng kapangyarihan at yaman na nararapat sa iyo mula pa nang ipanganak ka. Hinding-hindi na sila makakalapit o makakapanakit sa iyo. Gabi na nang ihatid siya ng isang matandang kasambahay sa kanyang magiging silit. Napakalawak nito, may malambot na kama at puno nga magagarang kasangkapan na kailanman ay hindi niya nakita sa tanang buhay niya. Pumasok siya sa isang malaking banyo na may mainit na tubig at dahan-dahang hinubad ang kanyang basang-basa at maduming damit pambahay. Nang tumingin siya sa malaking salamin, nakita niya ang isang babaeng payat, may magapasa sa braso dahil sa malakas na pagtulak ng kanyang biyenan at may malaalim na marka na kalungkutan sa mukha. Ngunit habang tinititigan niya ng matagal ang kanyang sarili, unti-unting nag-iba ang kanyang paningin. Binuksan niya ang tubig. Hinugasan niya ang lahat ng dumi at bakas ng ulan sa kanyang katawan na tila tuluyan na ring hinuhugasan at pinapatay ang pagiging mahina at sunod-sunuran ng nakaraang Valentina. Sumumpa siya sa kanyang sarili na iyon na ang huling gabing luluha siya dahil sa pang-api ng ibang tao. Kinaumagahan, ginising siya ngang magandang sikat ng araw na tumatagos sa malalaking bintana. May nakahanda na magagagarang damit na yari sa pinakamakinis na tela sa ibabaw ng kanyang higaan. Na makapaayos siya ay bumaba patungo sa hapagkainan, hindi na siya nakayuko, tuwid ang kanyang liko at malami ang kanyang mata. Sinalubong siya ni Mateo sa paanan ng hagdan. May hawa itong isang makapal na kumpo ng mga papeles. Magandang umaga, binibining Valentina, magalang nabati nito, bakas ang paghangga sa malaking pagbabago sa kilos ng dalaga. Nakahanda na po ang inyong amo upang formal kayong ipakilala sa lupon ng mga namumuno sa ating malaking kumpanya sa susunod na linggo. Ngunit bago po iyon mangyari, mayroon po akong mahalagang impormasyon na nais ipakita sa inyo. Umupo si Valentina sa mahabang kabisera at tinanggap ang mga papeles. Ano ito, Mateo? Iyan po ang kasalukuyang kalagayan ng pamilya ng inyong asawa matapos niyo silang iwan kagabi, tugon ni Mateo. Dahil sa sunod-sunod na pagkakamali at pagnanakaw ni Javier sa kumpanyang kanyang pinapasukan, tuluyan na siyang tinanggal sa trabaho ngayong umaga at pinababantaang ipakulong. Bukod pa rito, lumobo na ang kanilang nga utang na hindi nababayaran sa iba't ibang tao. Ang inupahang bahay na tinitirhan nila ay nakatakda ng bawiin at ipasara ng may-ari anumang oras ngayon. Wala na silang pera, binibini. Walang emosyon na tiningnan ni Valentina ang nga larawan at dokumento sa kanyang harapan. Wala siyang naramdamang awa, wala siyang naramdamang lungkot para sa kanila. Ang tanging nadarama niya ay ang malamig na simoy nga hustisya. Mayroon pa pong mas nakakagulat, dagdag ni Mateo, na ang muka ay biglang naging labis na seryoso. Dahil sa matinding kawalan ng peasa at kapiranggot na kapalaran, sumulat ng isang formal na liham ang inyong biyenan. Humihingi sila ng tulong at malaking pautang mula sa ating kumpanya, partikular kay Ginong Vargas, upang isalba ang kanilang buhay at maiwasan ang pagkakakulong ni Javier. Wala silang kaalam-alam na ang anak na matagal nang hinahanap ngang may-ari ng kumpanyang hinihingja nila ng limos ay ang mismong manugang na itinapon at tinapakan nila sa kalikagabi. Nakatakda silang matungo sa ating pangunahing gusali bukas upang piliting makipausap sa pamunuan. Dahan-dahang ibinaba at isinara ni Valentina ang mga papeles sa mesa. Isang napakalamig at nakakapanindik balahibong ngiti ang unti-unting gumuhit sa kanyang mga mapupulang labi. Ang dating mamong asawa na palaging natatakot na magsalita ay tuluyan ng naglahon na parang abo. Nais ba nilang humingi ng tulong sa pamilya Vargas? Kalmadong tanong ni Valentina, ang kanyang boses ay may dalang panganib na kailanman ay hindi pa narinig mula sa kanya. Opo, binibini, sagot ni Mateo na nakatayo ng tuwid, tila naghihintay ng formal na utos mula sa kanyang bagong amo.
Hayaan ninyo silang pumasok sa gusali bukas at dalhin ninyo sila sa pinakamalaking silik ng pakpupulong. Maring utos ni Valentina habang tumitik sa labas ng bintana. Gusto kong ihanda ninyo ang lahat ng kasulatan ng utang nila. Ako mismo ang haharap sa kanila upang ibigay ang saktong tulong na nararapat sa mga katulad nila. Gusto kong makita ang mga mukha nila kapak napak tanto nilang ang buhay nila ay nasa palat ng baba ang ginawa nilang basahan. Tumalikod si Mateo upang agad na asikasuhin ang bilin at tawagan ang gwardiya ng kumpanya. Ngunit bago pa man ito makalabas ng malaking pintuan ng mansyon, tumuno ng napakalakas at sunod-sunod ang telepono sa gitna ng bulwagan. Mabilis itong sinago ng isang tauhan. Pakaraan ng ilang segundo, agad na namutla ang mukha ng lalaki, tila nakakita ng multo bago na mamadaling lumapit sa kinaroroonan ni Valentina at Mateo. Bini-bini, nangingini na sabi ng tauhan, ang mata ay nalalaki sa matinding takot. May nga pulis po sa labas ng pintuan daan ng mansyon, nais po kayo makausap. May isang babaero pong natapuang walang malay, duguan, at halos hindi na makilala ang mukha sa pambubukbok malapit sa madilim na kalsada kung saan kayo sinundo ni Mateo kagabi. Ang mas nakakapakataka po, mahigipit na hawak ng duguang babay ang lumang pitaka na naglalaman ng inyong lumang pagkakakilanlan. Kung nandito po kayo at ligtas, sino ang babaeng pinatangkaang patayin kagabi na napapangga bilang kayo? Parang binuhusan ng malamig na tubig si Valentina nang marinig ang sinabi ng nanginginig na tauhan. Mapulis, isang babaeng duguan na napapangga bilang siya? Tumingin siya sa kanyang ama na ngayon ay bakas din ang labis na pagtataka at pag-alala sa mukha. Mabilis na nautos si Alejandro na papasukin ang mga alagad ng batas salub ng mansyon upang linawin ang nakakagimbal na balita. Pumasok ang dalawang pulis na may dalang isang maliit na supot. Sa loob nito ay ang lumang pitaka ni Valentina. Ang mismong pitakang naiwan niya sa ibabaw nga maliit na lamesa sa bahay ni Javier bago siya tuluyang palayasin. Magandang gabi po, Ginong Fargas, magalang nabatingang isang pulis. Humihingi po kami ngang paumanhin sa abala. Ngunit kailangan po naming makumpirma kung ang binibining kaharap ninyo ay si Valentina. Nakita po kasi namin ang pitakang ito na mahigpit na hawak ng isang babaeng tinambangan at walang awang binukbok malapit sa kanto kung saan madilim at walang dumadaan. Dahil sa mga nakuhang dokumento sa loob ng pitaka, inakalang pagamutan na siya ang nakmamayari nito. Nangingini ang magkamay ni Valentina nang abutin niya ang lumang pitaka. Ito nga ang pitaka ko, mahinang sagot niya. Ngunit naiwan ko ito sa bahay nga asawa ko kagabi. Wala akong dalang kahiano nang umalis ako. Sino po ang babaeng nasa pagamutan? Inilabas ng pulis ang isang litrato mula sa kanyang bulsa at inyabot kay Valentina. Basa at puno nga pasa ang mukhang babae sa larawan, halos hindi na makilala dahil sa tindingang tinamong pananakit. Ngunit nang mapamasdan ni Valentina ang suot nitong damit at ang gintong kwintas salik nito, biglang nanikip ang kanyang dibdib. Pamilya ang kwintas na iyon. Iyon ang alahas na nakita niya minsan sa bulsa ng pantalon ni Javier habang naglalabas siya ilang buwan na ang nakararaan. Nang tanungin niya ito, nagalit pa si Javier at sinabing ireregalo raw iyon sa isang katrabaho. Kilala ko siya. Malamig na sabi ni Valentina, ang kanyang nga mata ay unti-unting napupuno ng pagkamuhi at pagkaunawa. Siya ang babaeng matagal na itinatago ng asawa ko. Ayon sa paunang investigasyon ng pulis, ang nanambang sa babae ay mga tauhan ng isang kilalang sindikato na nagpapautang ng malalaking halaga. Lubok sa utang si Javier at dahil hindi na ito makapagbayad, napasya ang mga sindikato na maningil gamit ang dahas. Nang gabing palayasin si Valentina sa gitna ng bayo, agad na pinapunta ni Javier ang kanyang kabit sa kanilang bahay. At dahil umulan ng malakas, kinuha ng babae ang lumang pitaka at kapot ni Valentina na nakasampay malapit sa pinto bago ito lumabas upang bumili ng alak sa kanto.
Sa madilim na kalsada at malakas na buhos na ulan, inakala na mga sindikato na ang babaeng lumabas mula sa bahay ni Javier ay ang kanyang tunay na asawa. Binukbo nila ito upang maiwan ng malinaw at madugong babala kay Javier na kailangan na nitong magbayad, kung hindi ay buhay na nila ang susunod na kukunin. Isang matinding katahimikan ang bumalo kay Valentina. Pinalalamigan siya ng buong katawan. Kung hindi siya pinalayas ni Javier ng gabing iyon, siya sana ang lalabas upang bumili ng hapunan. Siya sana ang nakasalubong ng mga halimaw na iyon sa madilim na eskinita. Siya sana ang nakahandusay ngayon sa pagamutan, nag-agaw buhay at walang sinumang tutulong. Ang mismong kalupitan ni Javier Etnang, kanyang biyenan ang natula sa kanya palayo sa tiyak na kamatayan at nagdala sa kanya sa ligtas na yakap ng kanyang tunay na ama. Tunay ngang napaka-misteryoso at makapangyarihan ng kamay ng tadhana. Masahol pa sa mga hayop ang pamilyang iyan nang gigigil na bulong ni Alejandro. Ang kanyang makamao ay nakakuyom ng mahigpit. Pinatangkaan nilang durugin ang anak ko at ngayon ay unti-unti silang nilalamon ng sarili nilang kasamaan. Matapos umalis ang mapulis, hindi na muling nakatulo si Valentina ng maayos. Buong gabi siyang nakatiti sa kisame, pinaiisipan ang lahat ng manangyari. Ang galit at pait sa kanyang puso ay napalitan ng isang napakalamig at matibay na paninindigan. Hindi na siya ang biktimang palaging nakayuko. Siya ang magiging instrumento ngang tadhana upang singilin ang nga taong umabuso sa kanyang kabaitan. Kinabukasan, naging abala ang buong pamunuan ng kumpanya ni Alejandro Vargas. Nakahanda na ang lahat para sa malaking pagpupulong kung saan formal na ipapakilala si Valentina bilang tagapamana at bagong pangunahing pinunungan nilang nga negosyo. Ngunit bago ang malaking kaganapang iyon, mayroon munang isang maliit ngunit napakahalagang takbo na kailangang tapusin. Sa labas ng napakataas na gusali ng kumpanya, nakatayo sina Javier at ang kanyang ina. Gusgusin, walang tulog at bakas ang matinding takot at kaba sa kanilang nga muka. Napalayas na sila sa kanilang inuapahang bahay kaninang madaling araw. Wala na silang mapuntahan, walang makain at pinagahanap na sila nga sindikatong pinakakautangan ni Javier matapos malaman ang sinapit ng kanyang kabit. Ang tangi nilang paasa ay ang makalapit at makaawa sa maari ng kumpanya ni Alejandro Vargas, ang lalaking kilala sa pagtulong sa mamaliliit na negosyante. Umaasang bibigyan sila ng pautang o limos upang makatakas palayo sa siyudad. Hayaan mo na ang hiya, Javier, nangiini na utos ng matanda sa kanyang anak habang papasok sila sa malaking pintuan ng gusali. Lumuhod ka kung kailangan mong lumuhod. Halikan mo ang paa ng may-ari. Ito na lamang ang peasa natin upang hindi tayo patay ng mga pinakakautangan mo. Tumango lamang si Javier, ang kanyang nga mata ay puno ng matinding pagsisisi at kawalan ng pag-asa. Pumasok sila sa loop at hinarap nga nakangiting tauhan. Walang kaalam-alam ang maina na ang kanilang pa-dating ay matagal nang hinihintay. Pinapasok sila sa isang napakalaki at malamig na silik ng pagpupulong sa pinakamataas na palapa ng gusali. Ang sahig ay kumikinang, ang pader ay gawa sa makapal na salamin na nagpapakita ng buong siyudad at sa dulo ng mahabang mesa ay may isang malaking silyang nakatalikot sa kanila, nakaharap sa bintana. Maupo po kayo at maghintay, tahimik na utos ng isang tauhan bago isara ang malaking pinto, iniwan silang dalawa sa loop ng tahimik na silid. Rinig na rinig ni Javier ang mabilis at malakas na tibok ng kanyang puso. Pinapawisan siya na malapo sa kabila ng matinding lamig ng silid. Maya-maya pa, narinig nila ang dahan-dahang paikot ng malaking silya. Ginong Vargas, nanginginig na bunga ni Javier, agad na yumuko at halos lumuhod sa sahi bago pa man niya makita kung sino ang nakaupo. Nagmamakaawa po kami nga aking ina, tulungan ninyo po kami. Papatayin po kami, Enge Maga Sindikato.
Bibigyan ko po kayo ng kahit anong kasunduan. Magiging alipin niyo po ako habang buhay, iligtas niyo lang po ang aming buhay. Sumunod din sa pagluhod ang kanyang ina, humihikbi at nagmamakaawa, maawa po kayo sa amin, wala na po kaming kakampi, wala na po kaming pamilya. Isang pamilyar, malamig at napakalumanay na boses ang bumasa sa katahimikan ng malaking silid. Isang boses na nagpatayo sa lahat ng balahibo sa katawan ni na Javier at ng kanyang ina. Kailan pa kayo natutong magmakaawa para sa inyong gabuhay? Hindi ba't napakatapang ninyong magtapon nung tao siya kaya sa gitnang malakas na bagyo? Dahan-dahang inangat ni Javier ang kanyang paningin. Halos lumabas ang kanyang mata at tumigil ang kanyang pahinga sa taong nakita niya. Nakaupo sa pinakamalaking silya, nakasuot ng isang napakarangyang puting kaswatan at nakatingin sa kanila ng may mga matang kasilamik ng yelo ay walang iba kundi ang asawang pinandirihan at itinapon nila sa kalye. Si Valentina. Paano kung sabihin ko sa inyo na ang kaisa-isang taong makakapagligtas sa buhay? Ninyo ngayon ay ang mismong babaeng pinangarap ninyong mamatay. Matapang at malamig na tanong ni Valentina habang matalim na nakatiti sa kanila. Ano ang inyong gagawin? Tila nawala ng buto ang tuho ni Javier. Nanlaki ang kanyang mata habang nakatiti sa babaeng nakaupo sa harap niya. Ang babaeng dati ay nakayuko lamang habang sinisigawan niya. Ang babaeng nagsusuot ng makupas at sirang damit ay ngayon ay nakabalot sa matinding karangyaan at kapangyarihan. Napasinghap na napakalakas ang kanyang ina, halos mawalan ng malay at napasupsop sa malamig na sahig ng tuluyang makilala ang mukha ng kanilang hinihingan ng awa. Bakit kayo natahimik? Malamig ngunit nakakapasong tanong ni Valentina. Hindi ba at kanina lamang ay napakagaling ninyong maksalita at makaawa? Valentina, asawa ko, nangingini at pautal-utal na sabi ni Javier habang gumagapang palapit sa paanan ng mesa. Patawarin mo ako, hindi ko alam, hindi ko sinasadya ang nga nagawa ko sa iyo. Nilamon lamang ako galit at kahirapan. Huwa na huwa mo akong tatawaging asawa, matigas at buong-buong sagot ni Valentina, walang kahit anong bakas ng pagmamahal sa kanyang mata. Ang isang tunay na asawa ay hindi natatapon ng kanyang kabiyak sa gitna ng malakas na bagyo. At lalong hindi niya pinapalitan ang kanyang asawa ng isang kabit na ngayon ay nag-agaw buhay sa pagamutan. Namutla ng tuluyan si Javier. Umikot ang kanyang sikmura. Paano nalaman ni Valentina ang tungkol sa babae at sa nangyari kagabi? Anak, mawa ka sa akin. Umiyak na singit ng matanda habang pilit na inaabot ang laylayan ng damit ni Valentina. Naging mabuti ako sa iyo noong una. Pinakain kita at pinatira sa pamamahay ko. Alang-alang na lang sa makapanahong iyon, ilaktas mo kami. Papatayin kami mega grupong kriminal kapag lumabas kami gusaling ito. Mabuti? Isang mapa lang tao ang kumawala sa mga labi ni Valentina. Ang ituring akong alipin at asong gala ay mabuti para sa inyo. Inilagay ninyo sa panganib ang buhay ko. Kung hindi ninyo ako pinalayas, ako sana ang nabubok at naghihingalo sa madilim na kalsadang iyon. Kaya huwag kayong humingi ng utang na loob na kailanman ay hindi ninyo ibinigay. Sumandal si Valentina sa kanyang malaking silya at tinitigan sila ng matagal. Sa kabila ng matinding galit, alam niyang ang madalyang kamatayan para sa mag-ina ay isang napakaluwag na parusa. Mas nais niyang maranasan nila ang hirap na dinanas niya ng paulit-ulit. Babayaran ko ang lahat ng utang ninyo, kalmadong pahayag ni Valentina. Mabilis na umaliwalas ang mukha ni Javier at ng kanyang ina. Luluhod na sana sila muli upang mapasalamat ngunit agad itong pinutol ni Valentina. Ngunit may kapalit. Duktong niya habang sumesenyas kay Mateo. Lumapit si Mateo at naglapa ngang isang makapal na kasulatan sa ibabah nga mesa. Pipirmahan ninyo iyan, utos ni Valentina.
Ipinabibili ninyo ang inyong nga sarili sa kumpanya ng aking pamilya. Magtatrabaho kayo sa pinakamalayong pabrika namin sa Timo bilang mga ordinaryong tagabuhat ng kargamento. Walang sweldo, walang pahinga, sapat na pagkain at maliit na tulugan lamang ang ibibigay sa inyo hanggang sa mabayaran ninyo ang huling sentimo ng milyon-milyong utang ninyo. Kung tatakas kayo, ipapadala ko mismo sa mataong naghahanap sa inyo ang inyong lokasyon. Umiyak na napakalakas ang matanda, tila hindi matanggap ang malupit na kapalaran na magiging alipin siya sa dulo ng kanyang buhay. Ngunit wala silang pagpipilian, nangingini na kinuha ni Javier ang panulat at inilagay ang kanyang pangalan sa papel, kasunod ang kanyang ina. Matapos pumirma, agad na pumasok ang mga gwardiya ng gusali at walang awang kinalatkat ang maina palabas ng silid. Umalingaw-ngaw ang kanilang mag-aiya at pagmamakaawa, ngunit nanatiling bingi at manhid ang puso ni Valentina. Tuluyan na niyang naiwaksi ang pinakamadilim na bahagi ng kanyang nakaraan. Tumayo si Valentina at naglakad patungo sa malaking bintana. Pinagmamasdan ang buong siyudad na tila nasa ilalim na ng kanyang gapaa. Nakaramdam siya ng malalim na kapayapaan. Sa wakas, nakamit na niya ang hustisya. Ngunit ang katahimikan ay mabilis na nabasa ng tahimik na lumapit muli si Mateo sa kanyang likuran. May hawak na isang bagong dokumento na may selyong kulay pula. Bini-bini. Tapos na po ang problema ninyo sa pamilyang iyon. Seryosong panimula ni Mateo, ngunit may panibagong ulat na dumating mula sa ating mga investigador. Humarap si Valentina, nagtataka sa bigla ang paubego na tono na pinaukakitsiwala ang tauhan. Ang grupong bumukbo sa kabik ni Javier kagabi, patuloy ni Mateo ay nakatanggap ng dobleng bayad mula sa isang lihim na nautos. Ang ibig sabihin, hindi lang utang ang nais nilang singilin. May nabayad sa kanila upang siguraduhing patay ang babaeng lalabas ng bahay na iyon dahil inakala nilang ikaw iyon. At ang malaking halagang ginamit ay nanggaling sa personal na pondo ng sariling kapatid ng inyong ama. Binibay ni Valentina, ang tunay na kaaway ay nasa loob mismo ng inyong sariling pamilya. Ano po ang unang habang nagagawin natin ngayon laban sa mga kadugo ninyo?